Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito nga post ni Sir Nathan Perolino. Good morning, taping day to day, #akusada. Ayun na nga guys, habang wala pang teleserye si David at yung movie niya parang matagal pa i-shoot yun kasi parang pang MFF yata sasama yun guys. So, si Sir Nathan ay pinahiram muna sa Akusada. At next naman ay post ng Sparkle Jimmy Artist Center. Barbie Forteza smile lights up the room, making her the perfect fit for close-up and the Suising Suki Day 2025 event at the World Trade Center. Ayun na nga, inside out yung background ni Barbie. At napaka-cute niya nga guys, grabe. Although super short nga nung kanyang dress, pero napaka-cute niya. Parang neneng-nene pa rin si Barbie. Ayun na nga. Oh, di ba? Cuteness overload. At yun na nga, nagpalit na nga ng profile pic si Barbie Forteza sa kanyang Instagram. At ito nga ang napaka-cute na picture na yan. O, di ba? Cuteness overload si Barbie. At next naman, ay post ni Miss Tony Abeles, serving freshness. Beauty for Close-Up Philippines, Barbie Forteza. Ay na nga, the very pretty and the very cute Miss Barbie Forteza. O, di ba? Pak na pak yung yung ganda ni Barbie. At bagay na bagay niya na yung hair niya ngayon. I so love it. At next naman na yung video ng pagdating niya sa World Trade Center. At yun na nga guys, kasama niya nga si Miss Diana na yung kasama ni David sa Iloilo nung nag-mall show siya. At next naman na yung IG story ni Barbie, yung sa Save the Children. Let's watch this. Hindi po lahat ng tradisyon ay dapat pinapasa sa susunod na henerasyon. Dahil hindi po kami ang lata sa larong tumbang preso para tamaan ng tsinelas. hindi po kami sinampay na kailangan gamitan ng hanger. Hindi po din kami pantalon para paghigpitan niyo po ng sinturon. At hindi na po mabubura sa aming puso't isipan ang mga nabitawan ninyo pong salita. Nagmamarka po sa aming katawan ang pamamaraan ng inyong pagmamahal. Dahil may mga damdamin po kami higit na nasasaktan sa inyong mga kilos at aksyon. Teka, guys. Sorry. On my point of view, parang I kinda disagree with the commercial, di ba? Kasi hindi nag-work yung yung hindi papaluin yung bata pagka didisiplina. Yung kakausapin mo lang, tapos yung mahulumanay ka pa makiusap. Bata yun eh, malay-malay niya ba? Hindi naman yung dapat na panggigilan mo yung bata pag yung disiplina mo, pinapalo mo. Dapat, lang, yung tama lang na alam niya na may kasalanan siya at meron siyang konting kinakatakutan. Hindi naman yung grabe na Hindi naman yung parang mortal enemy mo yung yung anak mo. Kasi yung mga pinsan ko ganun yung yung pagpapalaki nila, yung kinakausap lang na malumanay, ganyan, o bad yan, ganun. Bata yun, malay-malay niya ba, di ba? Gagawin niya rin ulit yun. Kasi kinakausap mo lang, walang kwenta yung pagdidisiplina mo, di ba? Hindi siya nadidisiplina. Anyway, that's my point of view, guys. At next naman ay yung contract signing ni Barbie sa YouGlow. In fairness, napaka-sexy nung pa-spaghetti ni Barbie dito, grabe. The pretty Miss Barbie Forteza at yung kanyang slit ang taas. Grabe si Barang talaga, palaban. Next naman ay post ni Tito Jack kaninang umaga, Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Day 57 May 4, 214,000 views na siya. Ay na nga pati si Tita Eden na in-IG story yung panonood ng PBB sa kanyang tablet. At ito naman yung episode kahapon kung saan nagtago nga si David sa likod ng sofa. Ay napaka-cute na si David na parang batang maliit lang na nagtago sa may sofa. At ito nga yung napaka-cute niyang picture, diba? Parang baby lang. At next naman ay itong picture na to ang dahilan kung bakit ako napapanood ng live stream ng PBB kanina. Oo, kasi dati lang yung mga TikTok edits lang yung mga pinapanood ko. Kaya lang nung napanood ko to, grabe kailangan ko mapanood yung live stream.
Kasi tingnan mo Mr. Cute tapos Mr. Perfect Body pa siya. Grabe. Bawing-bawi si Esnir. Nainggit ako tuloy. At ito nga yung mga workout ni David. Ayan o. Tingnan mo naman. Bato-bato yung katawan. Actually, parang siya yung pinakamalaking katawan dyan. Akala ko malaki na yung kay Vince Maristella. Pero mas malaki pa rin pala yung kay David. And then meron nga tayong more videos dito. Ba't ginising mo ako para sa midnight sa chichirya, bro? Lala mo. Ako? Oo. Hindi, CR na ako. Pero sabi mo, gusto mo kumain. Oh, Ang lala mo. hindi ako makahinga. I-up niya nga ako eh. So kahit may minor operation na si David Licauco ay hindi pa rin siya makahinga dahil sa kanyang sleep apnea paggabi, no? So, kawawa naman siya. Gagawin ko. Sino gisingin ko? Si hindi pa naman kami close. Hindi, nagtataka ako kasi sabi ko, ba't nagugutom to ng madaling araw? Grabe yung katawan niya. At saka yung mga stretching niya, parang stretching ni Son Goku. Grabe. Hindi ako makahinga. So pag di ka nakahinga, nagugutom ka? Parang gano'n. Kasi sleep apnea, hindi ako makahinga. At next naman ay yung sikat na payo ni David kay Dustin Yu. Let's watch this. Alam ko mahirap. Kahit ako, di ko rin kaya. Reminder lang, di ba? Kaya baka pupunta ako dito. Dahil totoo naman din. Reminder lang yun. Hindi lang dito, pare. Sa labas. Ayun na nga, David being a kuya to Dustin Yu. Amen. Eh, alam mo naman, di naman tayo talaga perfect. Diba? Daming flaws. Choice natin to grow, to learn, to be better. We have to be better. Ayun, very emotionally intelligent na rin si David, in fairness ha. Kasi mas Paano pag, have to do better. Ano? pag siya naman yung emotional? Ha? Paano pag siya naman emotional? Just be there for her. Be there for her. Again, wala namang masama eh. Ito, pare. Ayan na yung payo ni David. Walang masama magmahal. Masarap magmahal. As long as sarili mo hindi na mawala. Kasi pag nawala yung sarili mo, hindi So, iba ka na to, sa? apektado. Maraming tao yung apektado. So, again, basically, you're building an unhealthy relationship. If simula pa lang, tayo mo na i-control lahat, na nawawala yung sarili mo. Totoo yan. So don't be a control freak. Hindi yung lahat kinokontrol mo. Dapat go with the flow. Paano pa kayo eventually? So ngayon pa lang, build good habits. So that in the future, mas okay. Andyan yung Dustin dati. Diba? Respectful, maayos, kontrolado, hindi emotional. Tapos may girlfriend ka na gusto mo, parehas kayo nag-grow sabay, outside the relationship and inside the relationship. Wow ha, parang Reverend Sam na magsalita si David ngayon ha. Then magiging healthy. Yes. Let it be, bro. Hindi mo kailangan control lahat ng bagay. Actually, for the past... So yun na nga guys, kung gusto nyo panoorin nag-workout si David at saka yung advice ni Dustin na kompleto, panoorin nyo yung live stream kagabi or kanina umaga pala, my bad. Grabe, busog na busog yung mata ko sa topless na mga guys. Last na kay David, grabe. At nag-jogging pa nga siya sa loob ng bahay ni Kuya at sayang lang nga di siya kasama sa fun run. Gaya no, si David Tapos nung lahat ng mga sets na ginawa niya na exercise nag-jogging pa talaga sa doon sa bahay ni Kuya. At gusto ko rin yung part na to, para talaga siya nagbo-model kahit saan siya magpunta. Ayan yung uminom siya ng C2, ang ganda grabe, ang bilog-bilog yung niya, braso, diba? Perfect, Mr. Perfect siya talaga. I so love it. At next naman ay yung kinilig si Esnir kay David. Let's watch this. Galit na. Nakakatakot. Oh my God. Nakatakot din. Ikaw ba chill ka lang?
Nirepeta ako sa Mego, bamboy ko eh. Talaga ah? Wait! Ano? Soft-spoken! Sir. Ano ka magalit talagang Inaayos ko lang palagi. Wow. Totoo ba yun? Hindi pa sumigaw si David sa buong buhay niya? Eh paano nung nag-away sila ni Kay? Alam ko medyo sumisigaw-sigaw na si Kay daw nun eh. Ay, bakit pa ako nakwento? Anyway. Oh, nakagiti. O kunyari nag-away kayo ni Isnir, paano mo siya susuyuin? Kunyari, like, Galit ka sa kanya. galit si Isnir sa'yo kasi late kang umuwi. Ayan! Sayang, sana ni-real life na lang nila nung nagalit si Barbie. Nung late si David, grabe. Isnir, magalit ka? Butin umuwi ka pa, naisipan mo pang umuwi. Baby kasi nag-aayos ako nag-work ako. Sorry na. Tapos parang Nasahag mo lang. Grabe, ang lamig pala niya. Ay, naku, nakakakilig. Po. Shut up! Huwag ka natampo. Sabay baby talk. Ano ka ba, baby talk? Ano ba? Baby? Ang ingay ni Isnir, sasampalin ko itong baklang to. Sorry. Baka breaking of furniture na naman ako dito. Ala! At next nga ay yung mga IG story ni Tita Ami na I think related do sa mga nagkwento ni David. Kasi di ba ginising niya si Dustin na madaling araw? Dahil sa slip up niya. Kaya kasi na ba hindi makatulog ngayon? Si David ba o si Barbie? Charot. Oo naman si ate. Anyway nga, ito nga yung pinag-uusapan nila David kanina, yung Sobra Cafe Talk. Di ko gets yung numbers. Yung Sobra pag weekends 400, weekday 100. Pag weekdays mas malakas pa rin ang Mulito, pero pag weekends wala, 400 palagi. Siguro mga June hanap ng next location. Saturday lalabas ka na hanap sila ng location. So yung tweet nga ni Marilieta Alemani, 400k yata minimum sales at 100k pag weekdays. Parang hindi naman ganun ba kalaki yung kita nun? Parang hindi naman. 400,000 in one day. At ito nga tweet ni Gauta-Uta, masarap bang ulam dyan? Huwag ka magtatagal dyan, baka di na umuwi yung isa. LOL, distance can dim barda. At ito na nga guys, yung pagbabalik ni MM. So, M na lang siya ngayon guys. Nagbago na siya dahil dahil daw masyado daw si David na sinusuportahan si Dustin Yu. So, hindi niya gusto si Dustin Yu guys. So, sabi niya, oh, David Licauco knows River's girlfriend Jella. David says, Jella's mom is super fan of food in Sobra. These resto. Small circle lang talaga silang mga legit na alta. David, River, Jella, AC, and Rob. Ay, bobo. Hi, M. Kung hindi mo na itatanong, si Jella po ay isang alonte na kamag-anak nila Barbie, no? So, ibig sabihin, kahit na hindi legit alta si Barbie, ay may lahi siyang alta. O, di ba? Tanga ka lang. Tsaka masyado siyang hinahamak. At ito pa, another post ni M, paborito ng PBB capture sina David at AZ together. Anong agenda nyo dito? PBB, ABS-CBN? Actually, I don't care kahit i-ship pa nila si AC kay David, no? Kasi 9 years naman yung age gap nila. At may balita na rito kadadad daw si AC. At kung manligaw ng ibang babae si David, ay wala na kaming pakialam. Guys, no? Hindi siya kawalan kay Barbie, maraming nakapila, no? So umayos-ayos siya doon. Anyway, ito nga yung video ni David Licauco sa airport sa Iloilo. Ay naka-backpack nga siya. At kasama niya si Kenzie at si Miss Diana. At sabi niya nga natunan nga siya doon sa part na tinignan sila ni David sa airport. At
Actually guys, first time ko manood ng PBB, kundi pag gines si David do sa PBB ay hindi man ako manonood. Kontento na kasi ako do sa highlights dati sa TikTok pagka may sikat na video, pero pagka wala kasi ako sa tiyaga dun sa ayoko kasi gusto ko kasi nakapokus lang siya doon sa idol ko. Ayoko yung yung iba-ibang artist. So kung di ko naman na super idol yun nandun, hindi ko naman panonoorin, di ba? Katulad si David. At maganda rin, marami akong nakita kay David. Yun pala, hindi naman siya alpha male. Oo. Para siyang supervisor mo sa work na pwede mong kabiruan, ganon. At hindi siya bida-bida. So, may times na pag nag-uusap-usap yung mga housemates ay hindi naman siya nakikihalo at hindi siya nananahimik lang siya sa gilid, ganon. Kahit na siya pa yung leader, ganyan. Tapos napaka-caring niya rin nga kay Isnir. Medyo na-concern siya dun sa maling posisyon ng paglalunges ni Isnir na baka magka-injury nga daw si Isnir. So pinapunta niya pa talaga si Dustin para i-double check si Isnir. Now, at ito nga yung bagong post ng close-up. Grabe. Napaka-cute na si David. Let's watch this. Ayun na nga, napaka-cute na si Kim Seon-ho. At si David ay ayan na nga, at nag-kiss lang. Ay nako. Mas maganda kung ganyan yung gawin niya actually dun sa ulitin niya yung Kim Seon-ho challenge. Ang pangit yung ginawa niya talaga. Nag-green lang siya dun sa huli. Cute naman si David pero it could have been better, di ba? Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about the updates. See you in my next vlog. Bye!